Magandang araw! So ito nga po pala ang kakaiba or healthing tofu na nagmula po sa China. So ito po yung itsura niya, ng powder pa lang po siya. Ayan. So ito po yung itsura niya. So powder po, and then tunawin po siya sa tubig po hanggang sa maging sticky po siya or tumigas po. So syempre po, nasa tamang apoy lang po, wag pong malakas at wag pong masyadong mahina, tamang-tama lang po. Tapos po, ang paraan po ng paghalo dyan ay kailangan po ay isang direksyon lang. So, ikutin lang po ng ikutin or haluin lang po ng haluin ng isang direksyon lang hanggang siya po ay tumigas or ayan, maging jelly po or yung parang gulaman po siya. Ganun ang texture niya. So, ayan, haluin lang po ng haluin hanggang sa makuha po yung tamang texture. So, ito na po siya. So, medyo talaga pong naging ano na siya, parang jelly na po siya. Ayan, so medyo matigas na po siya. Unti-unti na po siyang tumitigas. So, ayan, palamigin na po siya ng 1 hour to 2 hours po. Ayan, yan po yung itsura niya. So, medyo okay na po siya. So, ayan. O, ayan. So, medyo ano na rin po siya, nagiging solid na po siya or nagiging matigas na po siya. So, ganyan po yung itsura niya. So, dapat po ay hahatiin po yan. So, bago nyo palagyan ng suka at tubig, kailangan po na ayan, nahatiin nyo po siya. So, ayan, nilagyan ko na rin po ng suka at tubig po yan. So, medyo angat lang po ng konti dapat po dun sa jelly or sa tofu, healthy tofu. Yung tubig po at vinegar. So, ayan. So, kailangan lang po yung, ayan, dinagdagan ko po ng konting tubig. So, medyo kulang po kasi. So, kailangan po yung pakuluan po. Ayan, pakuluan po siya ng 5 minutes and another 5 minutes. So, 5 minutes po yan hanggang sa kumulo. And 5 minutes po para after po ng kumulo ulit. So, para pong 10 minutes po. So, ayan, yan po yung itsura niya. Ayan, so hahatiin po muna yan sa parang i-cross nyo lang po para maging 4 po na piraso yan. So, hindi ko lang po siya nagawa. So, nauna ko pong nilagay po dyan yung suka at saka yung tubig. So, ayan, medyo hintayin lang po natin kumulo. So, ayan, nagsisimula na po siyang kumulo paunti-unti. So, hindi po talaga siya sabay-sabay. So, ayan, dumadami na po yung bubbles niya. So, unti-unti na po siyang umiinit at pakulo na rin po yan. So, ayan, hintayin lang po. So, ayan, medyo kumukulo na po siya. So, maghintay lang po ng another 5 minutes po. So, ayan. So, ito na po yung nahuli ko po siyang hatiin. Yan po yung dapat na unang process po bago po natin ilagay po yung suka at saka po tubig. So, ayan, hintayin lang po yung 5 minutes bago po i-off po yung apoy. So, ayan, kumukulo na po talaga siya. So, hintayin lang po yung 5 minutes na pakuluan po siya. So, ayan, patayin na po yung apoy kasi nga po ay okay na po siya. So, palamigin na lang po siya at i-transfer po yan sa malinis na lagayan po para po medyo lumamig na po yan. So, kasi po i-slice po yan maya-maya. So, kailangan pong palamigin. Ayan, para po talaga siyang jelly. Para siyang gulaman. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. Medyo ano rin po talaga siya. Naging ganun po yung texture niya. So, hindi po siya madaling masira kasi nga po medyo hard po siya ng konti sa gulaman. So, medyo ano po talaga siya. So, ayan na po yung hinahati na po ng kaibigan po ng amo ko. So, ganyan po yung paraan po ng paghahati niya. So, hindi po ganun kalaki at hindi rin po ganun kaliit. So, yan. Bago po yan, hinati, ayan. So, kailangan po rin siyang pakuluan ulit ng panibagong kulo. So, lalagyan din po yan ng suka, 3 scoop of vinegar po. At yung tatlong taklob lang po ng suka. So, ganun lang po kadami yung suka. Ayan, pakukuluan po yan. So, ayan. So, isang puno pong kasirola ang nagawa.
So, syempre po, buksan pong apoy. So, yan po yung suka. Nilagyan po yan ng 3 scoop po. Ayan, medyo okay na po siya. Kumulo na. So, i-transfer na po sa lagayan na may tubig po. Para medyo lumamig na po siya. So, yan, i-transfer lang po dyan sa tubig. And then, saka po siya huhugasan ng 3 beses po. Para po mas malinis po or matanggal po yung sukang nilagay po dyan so nakadalawang pakulo po kasi yan. So, medyo para matanggal po yung kanyang suka. So, kailangan po 3 beses po siyang hugasan. So, yan, ang ganda-ganda na po niya and ang sarap po talaga niyan. Ang lambot-lambot po and pwede po talaga siya sa mga nagda-diet. So, ito na nga po yung luto or ang masustansyang tofu po. Ayan, na nagmula po sa China. So, nilagyan lang po siya ng karne or laman ng karne po. Ayan, tapos syempre po yung mga pampalasa. So, kayo na lang po yung magbahala kung gusto nyo po lagyan ng chili or red chili or kahit ano po pong pampalasa. Okay, salamat po sa panonood. Paalam po, bye! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.